Habang payapa ang Hilaga at katimugang bansa, sa dakong gitnang karagatan naman sa Palawan sa loob ng Philippine Radar Center ay may napansin ng isang operator nang mapatitig ito sa isa sa kanyang monitors. Sa satellite image na nakatutok sa Asia Pacific ay may kakaiba itong nadiskubre. Ano kaya to? Wika ni Operator 1. O ano yan? Nakatawag ito ng pansin sa katabi niyang operator din at inusog nito ang upuang may gulong. Tignan mo to. Sabay turo sa may South China Sea. Ano yan? Tanong ni Operator 2. Nakita mo ba ang mga blips na to? May ilang blips sa screen na malapit sa teritoryo ng bansa. Oo, bakit? Kasunod na tanong ni Operator 2. Mukhang may pumapasok na mga kalaban. Tugon ni Operator 1. Bakit? Sino mga kalaban? Pagtataka naman ni Operator 2. Ipapaalam ko agad to kay Admiral. Agad kumuha ng data ang Operator 1 at nilagay ito sa isang tablet at kaagad umakyat sa Chief Operations Officer nila. Pumatok ito sa pinto at pinapasok ito kaagad. Sir, pasensya na po kung nakakaistorbo man ako sa inyo pero kailangan niyo po itong makita. Binuksan niya ang tablet at may ipinakitang mga blips. Naka-slideshow ang mga ito depende sa araw para maipakita ang pinagkaiba nito simula noong mga nakaraang araw. Isang oras ang nakalipas, na-detect po ng radar natin ang bagay na to. Pero kanina, hinayaan ko lamang dahil akala ko mga serye ng alon lang sa dagat. Pero makaraan ng ilang minuto, palaki po ng palaki ang blips. Hindi ako sigurado kung kalaban ba to o kakampi. Subalit malaking potensyal na isang kalaban to base sa pinapakita sa monitors. Wika ng operator. Baka naval exercises lang yan ng China na nagkandak sa bahaging yan. Wika ng Admiral. No sir, sinuri ko na po yan kanina. Sagot naman ng operator. Bueno, i-forward mo agad to sa national defense natin. Sa tingin ko, naglalatag na ang kalaban ng battle formations para sa impending attack. Litanya ng officer. Attack? Pero wala naman tayong natatanggap na declaration of war, sir. Pagtataka ng operator. Ang ganyang klase ng formation, iho, ay nagbibigay hudyat na ng gyera. Tugon naman ng Admiral. Napakaripas tuloy ng takbo ang operator papunta sa pwesto niya upang tawagan ng National Defense. At makalipas lamang ng kalahating oras, nagpulong agad ang matataas na opisyal ng bansa. Nag-live broadcast ito at nakatayo sa harapan ng maliit na stage ang sekretary ng National Defense. Isang di matukoy na kaaway ang nakamobilize sa maliit na isla ng China. Parami ng parami ang nasasagap ng radars natin ukol sa bagay na to. Kaya napag-isip-isip namin na ito na siguro ang mga nilalang na umatake noon at sinira ang bansang Thailand. Gayunpaman, nakahanda pa rin ang ating Philippine Air Forces at military units para protektahan ang ating bansa. Pahayag ng Secretary of Defense ng bansa. Naging matunog kaagad ang balita at nagkaroon ng panik sa karamihan ng pangyayari. Ang presidente naman na si Ramon Hidalgo ay nagbigay ng speech kaugnay sa issue. Ang biglaang pagkilos ng kalaban malapit sa ating teritoryo ay isang hindi magandang senyales. Pero wag tayong mangamba mga kababayan. Walang ibinigay na deklarasyon na gyera ang China at wala ring sapat na ebidensya na lulusob sila sa atin. At ayon sa Defense Secretary, ay nakahanda na ang ating bansa para lumaban. Sa ngayon ay patuloy po tayong humihingi ng panahon na makausap ang ambasador ng China para makipagkooperasyon sa kanila upang mapatalsik ang grupong nagtatangkang sumalakay. Ang atin lamang pong gawin ay maging maingat tayo sa ating mga hakbang para hindi lumala ang sitwasyon. Isa na riyan ay ang pagpopost ng kung ano-ano sa social media. Huwag po tayong kumilos na hindi naaayon sa news para maiwasan po natin ang isang conflict na pwedeng magdulot ng karahasan. Manalangin po tayo at tulad ng sinabi ko, ako kasama ang ating sandatahang lakas ay nakahanda sa anumang posibleng senaryo sa mga darating na oras at mga araw. Mahabang speech ni President Ramon Hidalgo. Diyos ko, ano ba nangyayari sa mundo? Natapusan na ba ng lahat?
Naiwi ka ni Melissa habang nanonood ng TV sa sala kasama si James at Vicky. Don't worry Melissa, kung sakaling may mangyari man, nakahanda akong tulungan kayo ng pamilya mo. Wika naman ni James Walton. I hope nothing bad happens. Tignan mo nangyari sa Thailand. Yang Dimos na yan ang nagsimula ng lahat ng gulo eh. May mga intriga nga na magkasabot sila ng China kaya hindi sinako po kinalaban ni Dimos ang Chinese government. At doon piniling magkuta sa isla nila ang mga demonyong yan. Pahayag pa ni Melissa. True. Kaya sa ngayon, mas maganda pa rin maghintay tayo sa mga susunod na pangyayari. I think naman, hindi si Raulo ang presidente ng China para magsimula ng gulo dito sa Asia. Sagot ni James. Tumayo si Vicky at pumunta sa ref. Nang bumalik ito ay may dala na itong popsicle. Umupo siyang muli at binuka ang mga hita at sinabit sa hawakan ng upuan ng isang binti. Napansin naman ito ni James pero hinayaan niya lamang ito at tinuon na lang ulit ang sarili sa TV. Nang nakatitig na ang mga mata ni James ay nagulat ito dahil napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa dulong bahagi ng briefing room. Nakilala niya ito kagad. Tumingin naman si Melissa kay James. James? Ani Melissa. Ha? Nasambit lang ni James. Sabi ko, ano sa tingin mong mangyayari kung aatake sa atin ng China? Tanong ni Melissa. Napatingin ito muli sa TV at nagulat siya lalo nang makitang kinamayan ng lalaki ang presidente pagkatapos ng pagpupulong. Dapat hiwalay. Ani James. Hiwalay? Pagtataka ni Melissa. I mean, hiwa-hiwalay ang mga puno ng Pilipinas kaya may hirapan din ang China sa atin tsaka sure ako tutulong sa atin ang Amerika. Napabilis ang pagkabog ng puso ni James dahil sa pagsipsip na ipinakita ng lalaki sa presidente. Alam niyang may masamang hangarin ito sa pagdalo nito sa briefing room ng Pangulo. Pero hindi niya malaman ang motibo ng lalaki at kung anong balak nitong gawin sa presidente. James, tawag ni Melissa. Yes dear. I mean, Melissa. Napakamot pa sa ulo si James. What's wrong? Ba't parang balisa ka? Napatitig si Melissa sa TV pero wala na roon ang lalaking tinititigan ni James Walton. Bumalik ang tingin ni Melissa kay James. Wala. Medyo pagod lang siguro ako. Wika pa ni James. I see. Well, if pagod ka na, you can stay here tonight. May guest room naman kami. Aya ni Melissa. No. Okay lang Melissa. I can manage to drive home. Tanggi ni James. Dito ka na lang muna Tito James. Medyo maulan sa labas. Baka magkasipon ka pa. Sabat naman ni Vicky. See? My daughter is welcoming you, James. What do you say? Napangiti si Melissa. Okay, sure. Sabay ngiti ni James. Sa darating na linggo ay matutuloy na ang nakatakdang summit na pangungunahan ng New World Alliance at magkakaroon ng dialogue sa pagitan nila at ng bansang China. Sana ay magkaroon nito ng magandang bunga para matapos na rin ang mga giyera at karahasan sa mundo. At makakaapekto rin kaya ito sa ginagawang hakbang ni Dimos sa timog isla ng China. Wika ng isang local reporter sa TV. Matapos ang panonood ng TV ay nagpasya na silang matulog. Inayos na ng katulong ang guest room at dito pumasok si James. Isang queen-sized bed at may aircon tsaka electric fan sa loob. May medium-sized mirror, isang blank na aparador, 2 upuan at isang single table. Pasensya na medyo maliit ito kumpara sa sarili mong room sa inyo. Wika ni Melissa. Okay lang yun Melissa. It's cozy. Actually, mas maliit pa dito ang kwarto ko dati. Laking mahirap ako actually noong nasa poder pa ako ni Mami. Kaya ang ganitong room, parang bumabalik lang sa akin ang nakaraan ko. Sagot ni James. Well, nasa kusina ang banyo. May shower na rin doon, pero walang tub. Don't worry, di naman kami nawawalan ng tubig. Rest well, James. Thanks nga pala for keeping me company.
Wika pa muli ni Melissa. It's fine. Hinalikan ni Melissa sa labi si James. Sumabay rin ang lalaki at nakangiti silang naghiwalay. Makalipas ang ilang araw, binulaga naman ni Dimos ang teritoryo ng Taiwan nang magpakawala sila ng daan-daang missiles at bumagsak ang mga ito sa kapital ng Taipei. Ilang magkakasunod na barrage ng mga intercontinental missiles ang umulan sa syudad na ikinawasak ng napakaraming gusali at nagkamit ng hindi pa mabilang na mga nasawi. Kasunod nito ang pagpasok ng mga aliens sa teritoryo ng Taiwan habang hindi pa nakakapaghanda ang mga sundalo ng naturang bansa. Breaking news, Dimos has made an unannounced strike towards Taipei. Ito ang mabilis na kumalat sa news feeds ng internet at ng media, maging sa Palawan kung saan nagmomonitor ang Philippine Navy, ay nagulantang sa kasalukuyang pangyayari. Inaatake na ang Taiwan! Kailangan nating magdala ng mga troops para tulungan sila! Wika ng isang admiral ng bansa habang nakikita ang live footage ng mga pagsabog sa syudad. Nagkaroon ng emergency meeting ang militar at isang mabilisang operasyon ng kanilang naisagawa. Unang pinadala ang mga aircraft carriers na naglalayag malapit sa teritoryo ng Taiwan at ilan ding US Navy battleships na nakastation sa South Korea at Japan ang nagsimulang bumiyahe patungong Taiwan. Samantala, sa Thailand naman, sa isang former CIA building na ginawang headquarters ng US matapos mawasak ni Dimos ang bansa at ang mga nakapaligid dito, nagsagawa rin ng mga pagpupulong ang mga lider at sinadyang magpadala ng mensahe sa Chinese government para malaman ang motibo ng pag-atake ni Dimos. Subalit sa kasalukuyan ay wala na sa US ang Chinese ambassador at nakasarado na ang kanilang tanggapan. This is an outrage! How could the Chinese government create a chaos at a time like this? Galit na wika ni General Quincy Miller. Ito ang namahala at umalalay sa mga opisyal at mamamayan ng Thailand nang yumao ang kanilang presidente matapos ang pagwasak ni Dimos sa Thailand. General Miller, our Navy is now sailing towards the Pacific as we speak, and DND Secretary already made an alert for our troops in this case. Wika naman ng isang colonel ni General Miller. Escalation! Dimos already did that when he erased thousands of people. What's our update on the NWA crisis? Tanong naman ni General Miller. Communications and sectors being cut off. I guess they don't want to show Dimos' corpse. Sagot ni Colonel. Serves him right. Wika pa ni General Miller. Sir, we are getting a message from China. It's on TV. Binuksan nila ang TV sa Oval Office at nakita ang pahayag ng Chinese President. Taiwan is part of China. It has been part of China since the last dynasty, and it shall be again. Today marks the day that the Chinese Empire shall rise again. Today marks the day that our great nation will take its destiny. Wika ni Chinese President Dao Mingli. Ang nasa harapan naman niya ay ang libu-libong sundalo na sumaludo sa kanya at daan-daang mga tangke at mga sasakyang pandigma. Napatingin ang lahat ng nasa Oval Office sa US General. Napatango si General Miller. That bastard. He just started World War III and made an ally with Dimos. Sumenyas ito sa kanyang tauhan at kaagad silang kumilos. Sa puntong ito, magsisimula na ang isa na namang pandaigdigang digmaan na siyang yayanig sa kasaysayan ng mundo. Bumukas ang pinto at agad lumapit ang isang kapwa general kay General Miller. Sir! Sambit ni General Charles Dawson. What's wrong? Pagtataka ni General Miller. Kinutuban agad ang general. Nagdeklara ng giyera ang Amerika sa China kasunod ng mga pag-atake ni Dimos sa Taiwan
na lihim na pakana ng China. Itinaas naman ng Amerika at ilang kaalyado ang alarma. Kinundina naman ng Japan at South Korea ang ginawa ng karatig bansa. Subalit sa kabila ng kanilang pagpuprotesta, nasakop ni Dimos ang Taiwan nang magapi nila ang pagdepensa nito. Bago pa man makarating ang US Navy ay sinalubong na rin sila ng maliliit na missiles na nagmumula pa sa mainland ng China. 3 araw ang nakalipas at nag-iwan ng trahedya ang pag-atake sa Taiwan. Libo-libong nasawi at bumagsak ang naturang bansa sa mga kamay ng mapaghimagsik na si Dimos. Pinasok nila ang Taipei at ang mga katabing probinsya doon. Samantala, nagimbal naman ng Pilipinas sa mga pangyayari. Nabigyan ng emergency powers ang presidente at nagdeklara ito ng martial law sa buong bansa. Bagay na tinuligsa ng Communist Party of the Philippines. Kabi-kabilang kilos protesta ang kanilang inilunsad matapos ang pagdeklara ng naturang batas. Sinamantala ng mga komunista ang pagkakataong ito para siraan ng gobyerno sa mamamayan. Pero dahil sa martial law, naging mahigpit ang kapulisan sa mga ito at nagsimula ang kaguluhan sa kalsada. Iba't ibang kuro-kuro naman ang kumalat sa social networking sites. Marami ang natatakot dahil sa mga kaguluhan at ilan na rin ang naniniwalang malapit ng magunaw ang mundo. Ang iba naman ay nalulungkot dahil sa likod ng kaguluhan sa mundo, kapwa Pinoy pa rin ang nag-aaway-away at hindi magawang magkaisa para sa kapayapaan. Sa bahay ni Melissa, naghahanda ng mag-impake ang pamilya niya. Dumating si Beatrice at sinalubong siya ng ginang. Bea, mabuti nandito ka na. Tapos na ba ang proseso mo ng pag-discharge? Salubong ni Melissa. Naghihintay na po ako, tita. Kamusta kayo dito? Asan sina Brian at Vicky? Tanong naman ni Beatrice. Iha, aalis na kami dito sa Pilipinas. Masyado ng delikadong sitwasyon ngayon at natatakot ako para sa mga anak ko. Hindi ka pa ba makakasabay sa amin? Wika ni Melissa. Hindi pa, tita. May ilan pa akong dapat asikasuhin. Sagot naman ni Beatrice. Ate, si Brownie oh. Hawak ni Vicky ang aso at tinabot niya ito kay Beatrice. Hello Brownie! Kamusta na? Good girl ka ba today? Iyakap ni Beatrice ang alagang aso at sinayaw-sayaw. Saan kayo sa US pupunta, tita? Tanong pa ni Beatrice. Doon na muna kami sa rest house ni James sa New Orleans. Naisip ko kasi, hindi rin safe sa ibang bansa dahil ilang parte ng mundo ang gustong masakop ni Dimos. Tugon ni Melissa. Ganun po ba, tita? Kayo na po munang bahala kay Brownie ha? Wika naman ni Beatrice. Sige iha, pero after mo matapos ang ginagawa mo, sumunod ka na sa amin ha? Kayo ni Nicole. Saad ni Melissa na bakas sa mukha ang pag-aalala. Opo tita, makakaasa po kayo. Tugon naman ni Beatrice.